Hindi ko alam ang questionnaire. Ay hindi ako katulad nila na nag-e-edit. Kung ano yung tanong, yun ang maging kasagutan. So, actually, this is only my exclusive interview with the Editor-in-Chief of Gilas Pilipinas News, Mr. Danny Simon. Okay, Danny, kumusta? Impromptu to Impromptu. Siya raw ay maraming katanungan sa akin. So, napakahirap mong mahuli, kaya napakaswerte ko ngayon. Nagka-tiyempo tayo. Ang di alam ng viewers, mahigit 2 taon na tayo magkakilala. Hindi. 3 na. 3 years na ako. 2023. Papasko, 2024, 2025, 2026, 3 taon. 3 taon na. So, lahat ng sinusulat ko sa'yo ay lahat katotohanan. Okay. At may resibo. Iyon. Kaya nga, pero matitindi yung mga basher ko ngayon. Mamaya na natin sila pagkwentuhan. Mga kababayan, dito sa Pilipinas at sa buong mundo, atin pong tatalakayin sa panibagong edisyon ang kabanatang FYI kay FLM o for your information kay Francis Leo Marcos. Nakadaw palad ng inyong ka-uppercut ang sikat na social media influencer na si Dr. Francis Leo Antonio Marcos, PhD, honoris causa, at napagkwentuhan ang mga latest na issues na may kinalaman sa kanyang mga aktibidades, pangkawang gawa o ordinaryong galawan na pinahangaan ng marami at kinaiingitan ng iilan na mga mapanirang walang silbi sa lipunan. FYI o for your information, ito ang kwento ni FLM sa issue regarding sa uniforme ng pulis na pumukaw sa atensyon ng good and bad SOCMED elements. Hindi obligasyon ni FLM ang magpaliwanag kanino man, at ito ay naikwento lang niya sa inyong lingkod sa aking no holds barred na panayam. Noong 2019 kasi, may kaibigan ako, police, totoo. Kaibigan ko si Regional Director na ngayon ng Region 2, si Tony. Noong 2019 yun. Pero kami matagal nang hindi nag-uusap. At hindi naman natin masabing kaaway, pero parang malamig na yung relationship bilang magkaibigan. At talagang hindi na kami nag-uusap. Actually, binlock ko na siya, nakablock ako sa kanya. So, wala nang dahilan para i-connect pa yung kanyang pangalan sa pangalan ko. One time, nag-i-scroll ako habang naka-live. Alam mo naman, ano lang yan, social media vlog is parang pelikula lang yan eh. Influencer ako, parang pelikula lang. Entertainment, So, kasi noong 2019, dito ako pwede magkamali. Enero yun. January, hindi ako sure, 23, 24, or 25 ng January 2019. Walang taon na. Kasi January of 2019. Di yung buong 2019, 1 taon na yun. Kasi January nangyari eh. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. 8 taon na ho eh. Kumbaga, nakita ko yon, dumating yung si Tony, si General nga. Noon, hindi pa siya General noon, kumbaga Colonel pala. Dala yung kanyang na nakahangin. May mannequin doon. Sinuot niya, ginanon niya, ipinatong niya doon sa mannequin na nakaganon. Bitbit niya kasi, wala siya hanger pala, wala siya bitbit niyang ganon. Bumaba siya sa sasakyan niya. Dahil doon kasi pagpasok ko sa pintuan ng bahay ko, may 3 mannequin. Na usually, kung makikita mo lahat ng mga Amerikana ko, personal yung Amerikana ko, gawa ng Kingsmen. Lahat ng ng Amerikana ko, made by Kingsmen, may pangalan ko yung Francis. Sikat yung Kingsmen. Hindi po yun nabibili lang. Pakitaan kita ng sample. Kingsmen, pakikitaan kita. Hindi ko alam ang questionnaire. Ay hindi ako katulad nila na nag-e-edit. Kung ano yung tanong, yun ang maging kasagutan. So,
Actually, this is only my exclusive interview with the Editor-in-Chief of Gilas Pilipinas News, Mr. Danny Simon. Okay, Danny, kumusta? Impromptu to ha. Impromptu. Siya raw ay maraming katanungan sa akin. So, napakahirap mong mahuli, kaya napakaswerte ko ngayon. Nagka-tiyempo tayo. Ang di alam ng viewers, mahigit 2 taon na tayo magkakilala. Hindi. 3 na. 3 years na pala. 2023. Papasko, 2024, 2025, 2026, 3 taon. 3 taon na. So, lahat ng sinusulat ko sa'yo ay lahat katotohanan. Okay. At may resibo. Iyon. Kaya nga, Pero matitindi yung mga basher ko ngayon. Mamaya na natin sila pagkwento. Okay, Danny. ang kanyang ibabato unang tanong. Wala tayong commercial ha. Wala commercial. This is brought to you by. Walang cut to. Our pandemic hero, Dr. Francis Leo Antonio Marcos, PhD. So, kasi nasaksihan ko rin yung corona ng pagiging humanitarian Doctor of Philosophy. Nasaksihan ko rin yun. So, kaya walang karapatan yung mga nagtatanong kung bakit ka naging Dr. Antonio Leo Antonio Marcos. Actually, sagutin ko yun. It is a privilege for me to be chosen by the organization that connected with the Cambridge College of London. That napili nila ako to be given the award of honoris causa. Yes. Honoris causa means to give honor when the honor is due. And maybe they think that I have contributed so much to the honor that they have given to me. So, isang karangalan po para sa akin yun na magkaroon ng graduation right sa isang doctorate degree na iginawan sa akin. At ikinararangal ko po yun na hanggang ngayon hindi ko yun itinatanggi at lalong hindi ko ikinakahiya sapagkat napakabihira lang ho, Kuya Danny, na mapili ka, maging bahagi ka nung institusyon na yun na ikaw ay bigyan nila ng karangalan. Yun. Kaya naman kung makikita nyo sa dulo ng pangalan ko may PhD HC.